Hi guys, good morning. So today is Friday and naglalaba ako. So while naglalaba, I'm going to share with you yung kung bakit kami nakalibre ng tirahan dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Nagbabalak pa na pumunta dito ay pwede nyo itong gawin para mas makatipid at makakatulong sa panimula natin. So kami kasi is 2 years pa lang dito. So nakatulong talaga siya while kami ay nagsisimula at ang asawa ko ay walang work ng 2 months. So malaking tulong siya sa amin. Hindi ko alam kung lahat ng province dito sa Canada ay merong ganito. Pero dito sa Manitoba, sa Winnipeg, especially sa Winnipeg, maraming gumagawa dito, lalo na mga Filipino nakakarating lang. Tapos, yung mga nagsisimula pa lang na family, mga ganon. Kasi marami ding mga puti na ginagawa yung ganito. Nung dumating kami dito ay nakitira muna kami sa sister-in-law ko. So siya yung nag-sponsor sa amin papunta dito. Yung asawa ko ay naging student. Siya yung kumupkup sa amin muna nung pagdating namin dito. So mga 1 year mahigit kami nakatira sa kanya. And nung mga last year, mga October, bandang October ay lumipat na kami dito sa apartment na lilipatan namin na makalibre kami. So hindi siya naging madali na desisyon sa amin mag-asawa din kasi nung last year ay buntis pa ako. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ang trabaho na ito, kung kakayanin ko ba na may maliit ako. Tapos yung asawa ko ay nagtatrabaho, so gabi lang siya nandito. So nahihirapan din kami magdesisyon. Pero sabi ko sa asawa ko, siguro kakayanin naman natin kasi hindi naman siguro ganun kahirap ang trabaho. So, resident manager nga pala kami dito sa apartment na ito ay kami yung parang kung sa atin ay caretaker. So, ang company namin ay nililibre kami sa upa, sa internet, sa tubig, sa heater, sa hydro, lahat libre talaga, pati parking namin nilibre kahit na nung una ay isa lang yung libre na parking spot. Pero dalawa kasi yung car namin, tag-isa kami ng mag-asawa. So binigyan na lang din kami ng isa pang slot para sa amin. So libre yon, pati internet sila yung nagbabayad. So malaking tulong siya sa amin kahit medyo siya mahirap, lalo na nung winter kasi ikaw yung magpapala sa snow sa labas. Ang kailangan mo lang gawin ay i-maintain mo lang naman yung linis ng apartment, yung mga inquiries ng mga tenant, yung mga gusto nilang sabihin sa office, kung may mga sira sila doon, i-report lang namin sa office. So, hindi kami gumagawa ng mga, kunyari may mga sira sa mga rooms nila, hindi kami gumagawa. Nire-report lang namin kasi ang company namin ay meron silang maintenance. So, nag-maintain sila dito. Sila yung pag may mga sira, may mga nangyayari, sila yung pumupunta dito. Mahal na din kasi yung upa dito sa Winnipeg ngayon. Kaya sabi ko sa asawa ko ay pagtitiisan muna namin kasi ako, hindi na ako nag-work since October kasi nag-maternity leave na ako kaagad. Maaga ako nag-maternity leave kasi di ko nakakayanin na nakatayo ng matagal sa work. Sa Wendy's kasi ako nag-work, so whole day talaga ako nakatayo. Kahit na pregnant ako, syempre tayong Pilipino, nahihiya naman tayo na nakaupo lang doon. So, yeah, tinitiis ko na nakatayo habang mabigat yung tiyan ko noon. Pero, sabi ko sa asawa ko, kailangan ko mag-early maternity leave. Kaya nakapag-decide kami ng ganito. Kahit papano ay malaking tulong talaga siya sa amin, sa paninimula namin.
Ang binibigay lang ng company sa amin ay allowance kasi meron naman kaming free na bahay. Lahat libre naman. So, meron kaming allowance na 475 pero pag mayroong mag-move out, merong mag-move in, kami yung naglilinis ng mga kwarto. And yeah, ang per hour ng linis namin is $20 per hour. So, hindi pa kami nakatry na nag-allowance ng 470 talaga. Minsan naka-allowance kami ng 700. Minsan allowance namin 500 mahigit, 600 mahigit. Depende kung gaano kadami yung nililinis namin, kung gaano kadami yung nag-move out. Kasi pag move out, move in, $20 yung bigay nila sa amin per hour. Per hour yon, malaki na yun siya. Pero, ang mga chemicals, mga gamit namin sa paglinis ay sila din yung nagpo-provide. So, ang ginagawa lang namin ay kami lang talaga yung naglilinis ng kwarto. So, para sa amin mag-asawa ay pwede na talaga itong ganito. Mahirap talaga siya. Hindi siya naging madali. Lalo na may maliit ako ngayon, hindi siya madali. Kasi kapag may mga showroom ako, kailangan ko siyang isama, paggising, kasi bawal iiwan yung bata dito, kailangan siyang isama. Kung may move in, move out ako, kailangan ko siyang isama. So, mahirap siya para sa akin na may maliit ako na baby. Kung siguro wala kayong maliit na bata, kaya talaga, as in, kaya. Sabi ko nga sa asawa ko, kung wala lang tayong mga anak, kaya dito. Kasi, saan ka pa hahanap ngayon ng libreng tirahan? Tapos, pagkain lang yung bibilin mo. As in, pagkain lang talaga. Ang ano lang kasi is, stressful siya. Stressful siya sa akin. Kasi, di ba, may maliit ako. Iniisip ko pa yung maliit ko. Tapos, pag nag-grocery kami, iniisip ko, okay lang ba yung apartment? Hindi man nag-alarm kasi syempre ikaw yung resident manager, nasa iyo yung mga master keys. Nasa amin yung mga master keys. So if ever na may mga alarm, mga fire alarm, nasa amin. Kung pupunta dito yung fire truck, ako yung hinahahanapin. So yun lang ang pros and cons pag ikaw ay naging resident manager. Pero so far, sa 4 months namin dito, wala pang nangyaring ganun naman. So, if ever na meron ng mga tumatawag, meron akong telephone dito. If ever na may mga tumatawag, tapos nag-i-inquire sila ng mga rooms, ikaw yung tumatawag sa kanila. So, meron din akong email, nag-posted kasi ang mga rooms na vacant dito sa online. So, if ever na may mga vacants, may mga tumatawag sa'yo, may nagsisend ng email sa'yo, ikaw yung mag-aano nun. So, per company kasi, iba-iba siya. So, marami ditong company ng mga apartment na nag-aano sila ng mga resident manager. Pero iba-iba din yung mga patakaran nila. So, sa company lang namin ngayon is ganun siya. Pero, madali lang. As in, madali lang talaga sa mga nagsisimula. Lalo na kung international student ka, tapos yung asawa mo ay nag-work, ikaw wala kang work, or hindi part-time lang, ganun, kaya siya talaga. So, refer lang din kami ng kaibigan ko dito. Ang kaibigan ko is kakarating lang last year ng mga bandang August yata. Yun, hi Eril. Siya yung nag-refer sa akin kasi nung pagdating nila, nakita lang niya yung posted na ganun sa apartment na tinirhan nila. Tapos sinubukan nila mag-apply. Tapos ayun, natanggap sila. Ayun, kahit pa paano nakalibre na sila ng mga tirahan nila. So, yeah. Itong ganito na trabaho is maganda talaga siya sa mga nagsisimula. So, sa mga iniisip ng iba na iistorbuhin ka sa gabi, so far naman, wala naman nang istorbo sa amin ng gabi, madaling araw, tanghali sila karamihan. Tanghali, tumatawag, mga ganun, mga inquiry lang. Tapos, ang nakakatuwa is may mga Pilipino ako dito na mga tenant, yung nagbibigayan kami ng mga ulam, mga ganun, nakakatuwa. Kasi yung mga ibang Pilipino na nandito ay matagal na sila. So, natutuwa kami. So, yeah, masaya naman. Meron lang akong isang case dati na, na
may pumasok dito na yung mga homeless. Pumasok siya, kinabahan ako. Kinabahan ako kasi syempre nakahiga siya, nakahilata siya. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tapos sabi nung tumawag ako, sabi ko sa office, may homeless dito, sabi ng office. Itawag ko daw sa 911. So first time ko tumawag sa 911 talaga. Tapos nung tumawag ako sa 911, bigla siya tumayo. Sabi ko, ano ba to? Naghihimatay-himatayan lang siya ba? Sabi ko, kuya, dito ka ba nakatira? Paano ka ba pumasok dito? Kasi hindi talaga nakakapasok ang kahit sino dito. Mga tenant lang ang may mga susi. So siguro inabangan niya na may pumasok tapos sumambay na din siya. Yung kasagsagan kasi yun na sobrang lamig dito, -30, mga ganon. Tapos pumasok siya. Tapos nung tumawag ko 911, bigla siyang tumayo. Tapos tumakbo siya palabas. So, imbis na anuhin ko yung 911, tutulungan siya, hindi na siya natulungan. So, yeah, yun lang ang kailangan mo bantayan. Kasi minsan, sila, nagbabantay. Tapos, yung mga homeless, kinakalat nila yung mga basura sa outside. Kaya araw-araw ko yung dinadaanan, tinitignan. Yun lang. I-maintain mo lang talaga yung linis, yung mga hagdanan na walang mga ice, mga snow pag winter. Tapos pag spring, summer, kayo naman yung ng mga damo. Pero may mga gamit naman. May mga gamit na pang ng mga damo. Tapos, yeah, yun lang. Tapos, if ever na ganyan, nahihirapan kayo sa paninimula, ganun talaga. Kami din, nahihirapan din kami. Pero tiis-tiis lang talaga at saka tiyaga. Kaya natin to. Kami, kahit papano, medyo nakaka-adjust na kami. Nung una, nag-aaway din kami lagi mag-asawa. Pero, thank you Lord, at medyo okay na yung namin naman, kahit papano. So, yun lang guys. So, kung mga nagbabalak na papunta dito sa Canada, lalo na dito sa Winnipeg, ay subukan nyo kasi marami namang Pilipino gumagawa ng ganito kasi maganda talaga siya sa paninimula. So, yun lang. If may mga questions kayo, just comment down below, like and share my video, and please subscribe. Bye!